Grabe. Puring-puri natin yung Ferrari nung nung Barcelona. Ngayon parang sabi ata ng Ferrari, tara balik tayo dun sa dati natin. Dating gawi. Ano masasabi niyo sa Ferrari itong Austria? Parang dito ulit sila sinampal ng realidad eh. Baka ano yan, sabi ng Ferrari, naalala din nila who they are. Remember who you are. Palpak nga pala kami sa totoong buhay. Kaya parang nakakaba yung yung qualifying nila, di ba? Ang ganda ng pwesto nila ng qualifying eh. P2, P3, tapos yun nga, parang sign nyo na ano kaya mangyayari sa karera dahil naging number 1 na problema yata was yung sa gulong din, di ba? So, kasi sa Barcelona, 'di ba, puring-puri natin yung tire management ni Lewis Hamilton. Na sinabi nga natin na yung current na aero package ng Ferrari ngayon, mabait sa gulong, kaya sila nakaka-extend ng lap. Pero dito sa Austria, shocking yung 'di ba, tire degradation nila. Nalataranta na si Hamilton eh. Nagtatlong stops si Hamilton ulit, di ba? Oo, nung nag-VSC, pumasok ulit siya sa pit lane to get soft tires. Pero para sa akin, parang ba't niya ginawa yun? Ba't hindi na lang siya nag-hard? Saka hindi tatagal ang soft tires. Ano ba yun? Part ng strategy ba yun? O they just roll the dice kung ano yung gagawin nila? Feeling ko, wrong call na naman yun eh. Kasi nakakapagtaka talaga eh na bakit magpipit ka under the VSC. Pero ang nilagay mong gulong is for a short stint lang. Kaya nga. Di ba? Si Leclerc, parang parang tinatawanan lang nila Hadjar tsaka nila Piastri eh. Pinag-overtaken lang nila eh. Anyari kay Charles. Medyo pangit talaga yung karera ni Don Percival dito sa Austria eh. Although, nung qualifying, nakapag-provisional pole siya. Naka P2 pa nga. Pero during the race itself, because of the tire degradation, then siguro yung factor na rin na maliit yung turbo ng Ferrari and manipis yung hangin sa Austria due to the high elevation, hindi nakatulong. Kaya walang hatak, no? Kumbaga, hindi enough yung power nila eh. Dahil dinadaan-daanan lang. Oo, P2 to Parang P8. helpless eh. Di ba? Pero we'll see sa Silverstone na low elevation na malapit sa sea level kung makikita natin kung mag-improve yung performance ng Ferrari kasi they can't relax eh. Given na yung Red Bull tsaka yung McLaren unti-unti nang bumibilis because of their upgrades. To think na malayo na yung agwat ng Mercedes, ang maglalaban talaga sa second place yung tatlong teams na yan, Ferrari, Red Bull, and McLaren. Diyan sa spot na yan ng number 2. And malay mo, ang maging equalizer na naman dyan si Mang Max towards the end of the season kapag tuloy-tuloy yung upgrades ng Red Bull. Yeah, hindi mo pwedeng i-count lagi si Mang Max dyan. Yung taong yun, minsan gusto niya 100 points behind eh, bago magsimulang umapak sa gas eh.